Bukas na ibababa ang desisyon ng ICC Appeals Chamber kaugnay ng pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng ICC. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagrally sa harap ng Supreme Court ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Panawagan nila, desisyon na ng Korte Suprema ang habeas corpus petition para iuwi ng gobyerno si Duterte sa bansa mula sa pagkakadetine sa International Criminal Court o ICC. Bukas naman, inaasahang magbababa na ng desisyon ang ICC Appeals Chamber tungkol sa pagkusyon ng kampo ni Duterte kung may jurisdiction ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Matatandaang noong nakaraang taon, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagkwesyong ito ni Duterte at sinabing may jurisdiction ng korte sa mga sinasabing krimen na nangyari ng miyembro pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Pero inapila ito ng kampo ni Duterte at iginiit na nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Punto ni Attorney Gilbert Andres, isa sa mga common legal representatives ng mga biktima, may mga probisyon sa Rome Statute para sa mga sitwasyong kagaya ng kay Duterte. Yung pinaka-safeguard dyan, yung una, yung nasa Article 127, Paragraph 2 mismo on withdrawal. Kasi ang pag-withdraw po ng isang state ay hindi po nakaka-prejudice, hindi po dapat naka-apekto. Doon po sa tinatawag na any matter already under the consideration of the court. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Duterte, na anuman daw ang kalabasan ng kanilang apela, dapat daw tandaan ng mga Pilipino na mismo si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng Solicitor General ang nangatwira noong March 2023 na walang jurisdiksyon ang ICC sa tinatawag na war on drugs. Sakaling pagtibay ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, tuloy ang proseso sa ICC laban sa dating Pangulo. Pero kung pumanig ang Appeals Chamber sa depensa sa proseso ng ICC, bibigyan ang Pre-Trial Chamber ng sapat na panahon para magpasya ng susunod na mga hakbang. Dagdag ni Andres, meron pa rin naman daw remedyo ang mga biktima ng war on drugs. Tinukoy niya ang konsepto ng universal jurisdiction. Mayroon pong mga ibang bansa, kagaya po sa Europe at sa West, na mayroon po silang mga batas kung saan krimen pa rin po ang international crimes such as crimes against humanity kahit saan man po ito ginawa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.